Sinilbihan na ng eviction notice pero nagmatigas pa rin ang ilang miyembro ng kadamay na umukupa sa ilang pabahay sa Bulacan. Pupunitin lang daw nila ang eviction notice at hindi daw sila aalis. Mula sa Pandi sa Bulacan, nakatutok live si June Veneracion. June! Mel, magdadalawang linggo na itong problema tungkol sa iligal na pag-okupa sa ilang pabahay ng pamahalaan dito sa Bulacan. Pero ngayong araw lang nasimula ng National Housing Authority ang pagsisilbi ng eviction notice laban sa kadamay ang grupong nanguna sa pag-take over dito. So nandito ang ating kapulisan para mag-provide lang ng area security. So always observe maximum tolerance. Kasama ang backup ng mga pulis, nagsimula na maghain ng eviction notice ang mga taga-NHA sa mga miyembro ng kadamay. Unang binigyan ng eviction notice ang mga iligal na nag-ukupa sa Villa Elise kung saan 324 units ang iligal na inangkin ng kadamay. Binibigyan sila ng 7 araw para umalis sa inokupahang unit. Kapag walang tao sa loob ng unit, pinapaskil na lang sa labas ang notice. Pero yung mga kadamay na umuukupa sa Pandi Residences 3, nagkasundo raw na hindi igagala ang eviction notice kapag pinuntahan sila ng mga taga-NHA. Makikipag-dialogue kami kung willing nila talagang ibigay, pero kapag hindi, ang napag-usapan po talaga ng sama ay punitin yung ibibigay nilang papel. Sa Pandi Residences 3 rin nakatira si Marian Cornelia. Literal na naglipat bahay na siya. Lahat ng gamit, dala na niya sa inokupang unit na di alam kung sino ang may-ari. Pinaalis na raw kasi siya sa dating tinitirhan sa kalapit na bayan ng Bukawi. Hindi kami aalis dito, narito karapatan namin to. Pabahay ito ng taong bayan eh. Pero hindi tipikal na paupahan ang dating tirahan ni Aling Marian. Pabahay ng gobyerno di daw yun na na-award sa isang pulis. Ang kaso, hindi naman daw ito tinirahan ng pulis. Sa halip, ay pinarentahan daw na hindi dapat gawin sa ilalim ng panuntunan ng pabahay ng pamahalaan. Kung inaward, di inaward na talaga yan sa mga tao, hindi ininegosyo pa. Kung ayaw nila, hindi nila nagustuhan yung lugar na yan, pwede naman siguro silang magsabi doon, hindi namin to gusto tong pamamahay na to, ibigay na lang to sa iba. Ang Bureau of Jail Management and Penology gustong matiyak na hindi nalalaki pa ang problema. Nagpadala na ito ng mga tauhan na naka-bulletproof vest at armado ng matataas na kalibre ng baril sa government housing project sa Pandi na nakalaan dapat para sa mga tauhan ng BJMP. Ang utos sa kanila, bantayan ang mga unit. Ang ilang kadamay naman sumugod sa tanggapan ng NHA. Ang ilan ay humiga pa sa tapat ng gate para ipanawagan ang libreng pabahay para sa mga maralita. Kinundin na rin nila ang eviction notice ng NHA. Matagal na raw silang umaapilang bigyan sila ng pabahay matapos ma-demolish ang kanilang tinitirhan sa barangay North Triangle sa Quezon City. 4 na beses na umano silang nakipagdialogo sa NHA, ngunit wala naman daw aksyon. Nakakalungkot, ilang bisis na po bang magsasalita ang NHA na parating sinasabing pag-uusapan. Kailan po ba galit na ang mamamayan ng Bulacan dahil wala silang bahay? Mel, dito sa magkatabing Pandi Residences 3 at Pandi 2, nagtipon-tipon yung mga miyembro at leader ng kadamay. Dito inaasahan magiging masalimuot ang pagsisilbi ng eviction notice dahil nandito ang mga tinatawag na hardliners ng grupo. Pero wala pa namang plano kung kailan ito pupuntahan ng National Housing Authority. Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.